Once and for all, lilinawin na po natin. Marami pa rin pong katanungan dito eh. Dahil ako naisip ko rin, papatsi-patsi yung paliwanag ko, parang hindi ko masyadong nabibigyan ng komprehensibong detalye. Kaya naman, may tanong pa rin, homozygote. Kasi nga nauulit-ulit natin to ngayon at saka marami pong post, kaya ko rin to nababanggit dahil may napapansin ko, may post tungkol sa homo. Homo lang ang madalas kong nakikita, pero abbreviated po iyon. Ang ibig pong sabihin ng homo, homozygote. Di ba medyo technical? Kahit ako nung una ko narinig yun, ako po, paktay tayo. Nakalimutan ko ng grade ko sa biology. Di ba? Technical ano ba yung homozygote? At ginagamit na ng mga breeder natin pag nag-ID. Mapapansin nyo. At saan lagi ginagamit? Homo aqua. O yung iba tuloy, pag medyo unang nabasa, akala homo kung ano man yan. Abbreviation po yun, homozygote. Nung una, hindi ko pa po masyado binibigyang pansin. Kasi mahirap pong intindihin kung hindi po kayo nabibigyan ng basics and fundamentals sa mode of inheritance. Kaya naman, inuulit-ulit ko, lalo na sa mga bagong followers, balik-balikan nyo po. Yung talagang kung pwede lang, pakiusap. Yung pinakaunang vlog. Meron na yata tayong 70 plus na vlogs ngayon. Yung pinakaunang vlog, yung tungkol sa dominant nga bang grid, doon yung simulan, paakyat. Kung mga 5 hanggang 6 or 7 sa isang araw, makakahabol kayo within 2 weeks. Mahahabol nyo yung at mag-clarify kagad kayo. Napakahalaga po kasi yung mga binabanggit ko ngayon, kumbaga, maiintindihan nyo lalo kung nasundan nyo yung mga nakaraang vlog. Kaya napakahalaga kung mababalikan nyo po. Yung po pakiusap sa mga bagong followers. So ngayon, pumasok na yung homozygote. Sabi ko sa sarili ko, panahon na. Maganda ang timing. Kasi maiintindihan nyo lang po ang homozygote nung pumasok na ang mode of inheritance. Diba? Kasi hindi mo pwedeng basta-basta ipaliwanag kung walang basics eh. Eto, may basic na tayo ngayon sa mode of inheritance. Sakto. Mas madali nang maiintindihan. Bakit? Ang homozygote po, may kinalaman yan sa pair of chromosomes. Di ba? Nababanggit ko na paulit-ulit yung pair of chromosomes. Bibigyan natin pansin ngayon yan. Ito. Ay, teka. Sorry. Nakakalimutan ko yung pinakahuling nagtanong. Kaya nga pala ito na. May tanong po. Wait ha. Yun. Ito. Ayun naman, si Angelo Tango Mike. Ayan ang profile niya. Angelo Tango Mike, ha? Itong tanong niya. PM sir, paano po ma-identify ang aqua at homozygote? Salamat po. Sabi ko sa kanya, yung voice message natin. Magandang tanong to. Pwede bang sa vlog ko sagutin? Okay naman, sabi niya. Sige sir, maraming salamat. Ulitin natin, ha? Angelo Tango Mike. Good PM sir. Paano po ma-identify ang aqua at homozygote? Salamat po, ha? Aqua at homozygote. Sabi niya. Ayun. Yun ang una kong napansin nung sumusulpot na itong mga post na to. Nagtataka po ako, mga kaibon. Kayo po, naobserbahan nyo to. Ginagamit po ng mga Pinoy breeders ang homo or yung homozygote na termino kadikitang aqua. Parang sa mga ID, homo aqua yan. Ganun na mga hirit. So sabi ko tuloy, hindi kaya maraming baguhan o kaya hindi kaya karamihan din ng mga veterano, akala nila ang homozygote is applicable lang sa aqua. Ulitin natin hindi kaya inakala ng mga nagpo-post ng homo aqua, akala nila applicable lang ang terminong homozygote sa aqua. Kaya nga pati po itong si Angelo Tango Mike, ang tanong niya, paano ma-identify ang aqua at homozygote? Doon ako napaisip, bakit aqua lang? Lahat naman po, lahat ng color mutation, may tinatawag na homozygote. Pwedeng homozygote Lutino, homozygote Blue, homozygote B1, homozygote B2, homozygote Aqua, homozygote Orange Face, homozygote Dominant Pied, homozygote recessive pied, homozygote slaty, homozygote Dunfallow, homozygote bronze lahat na. Pwede pong tawaging homozygote yun. Kasi ano po ba ang ibig sabihin ng homozygote? Ito.
Ayun. Ayan po A homozygote is an individual kasi hindi lang po sa ibon sa iba't ibang hayop tsaka sa mga plants. Yun, paulit-ulit itong mga to, hindi lang po sa ibon ginagamit ito. Ayun, a homozygote is an individual who inherits identical. Okay, identical, parehong-pareho. Yun ibig sabihin identical, no? Versions of a gene from both parents. So, nakuha sa parehong parents yung identical gene. Ayan, susundan natin. This means that they have two identical alleles for a particular gene. Ayun naman. Papaliwanag natin to dahil medyo technical pa rin. Magbibigay tayo ngayon ng graphics para mag-gets nyo kung ano lang ang ibig sabihin talaga ng homozygote. At meron ding heterozygote. Susunod yun, mas madali lang maintindihan yung heterozygote pag naipaliwanag yung homozygote. Okay. Eto po! Ayun! Ayan po. Ito, recessive pairing to Kasi blue. Ang blue is recessive. Alam nyo naman yung sa pinakita nating listahan Pero, ginagamit din po ang homozygote at heterozygote. Mapa-dominant. Mapa-sex link yan. Lahat po, ginagamit yan ito, si recessive lang papaano natin. Ito po. Ayan. Di ba? So, ito po yung dalawa. Kaya nga sabi ko, pag naintindihan nyo na yung may dalawang chromosome o yung pares ng chromosomes, madali nyo nang maintindihan ng homozygote. Ito po yan. Ito yung isang chromosome. Ayan, blue, recessive Kasi dalawa na. Diba? Dalawa yung chromosomes niya, dalawa yung blue gene niya na nag-mutate. Isa dito sa kabilang chromosome, isa dito sa kabilang chromosome. Ayan po, dalawa. Kaya visually blue na siya. Pag recessive, ganun, diba? Ayan po! Yan po ang tawag homozygote kasi dalawa identical genes sa magkapares na chromosome. Di ba? Maiintindihan na kasi naintindihan nyo na yung chromosomes Kung wala pa yung tungkol sa chromosomes na binabanggit natin, ang hirap intindihin ng homozygote. Ayan lang po, mga kaibon. Ang homozygote, may identical siya na parehong color gene. Ito, nag-mutate ang blue dito sa kabilang chromosome, nag-mutate din dito. Ayan, pareho sila. Dalawa. Kaya, homozygote blue ang tawag. Kaya po pwede rin tawagin ng blue na homozygote blue. Sasabihin nyo ngayon, meron akong homozygote blue. Yun pong ibig sabihin, sa magkabilang chromosome may dalawang kumarga. Di ba? Mas madali na maintindihan. So ngayon, pwede rin nyo rin gamitin yun, homozygote ino. Dalawa yung kargang ino. Homozygote, orange face. Dalawa yung basta recessive. Pwede rin sa dominant actually. Yung double factor na dominant pied, homozygote yun sa magkabilang chromosome. Slaty, ganun din. Magkabila, dalawang chromosome, may kargang slaty. Homozygote slaty yun. Homozygote Dunfalo. Homozygote dilute. Homozygote pale fallow. Homozygote orange face. Homozygote marbled. Homozygote pale-headed. Homozygote turquoise. Ayun, ang dami. Homozygote blue too. Pwede po sa lahat ang homozygote. Kaya po ako nagtataka kung bakit ginagamit lang sa aqua. Kaya yung tanong ni Angelo Tango Mike, paano po malalaman ng aqua at homozygote? Kasi natanim na sa isip niya, may kinalaman lang ang homozygote sa aqua. Kaya marami nagtatanong ng ganun. Hindi lang po si Angelo Tango Mike. Siya lang po yung pinaka-latest. Marami na pong natabunan sa PM natin na nagtatanong, ganun din. Aqua at homozygote ang mga tanungan o datingan ng tanong. Kasi natanim na sa isip nila na ang homozygote may kinalaman lang sa aqua. Pero hindi po. Pwede sa ino. Sabi ko na nga. Ngayon, ano yung heterozygote? Kasi di ba may homozygote, heterozygote. Yan, ito lang din po kasimple ang ibig sabihin ng heterozygote. Okay? Ayan po. Di ba napakasimple? Di ba isa lang ang karga? Ayan lang kanina dalawa Homozygote, identical pairs ng color gene sa chromosomes. Etong pares ng chromosomes nung isa naman, isa lang ang karga. Ayan, isa lang yung katapat niya green. Ano ibig sabihin niyan? Ang tawag diyan heterozygote. Okay? Ang tawag po diyan ay heterozygote, scientific terms. Hindi po kasi ginagamit yung split. Tayong mga mga breeders, hindi lang Pinoy, split ang tawag diyan. Yun po yung kalakaran. Pero ang mga scientists, ang tawag nila diyan heterozygote. Isa lang ang karga. Sa kabila, walang karga.
heterozygote. Tayo ang tawag natin split. O, so yun lang po ibig sabihin. So pwede rin sabihin lahat ng split, mapa split blue yan, split ino yan, split pale fallow yan, split dilute yan, heterozygote ang tawag sa kanila ng tamang termino ng mga scientist. Okay? So malinaw homozygote, identical, parehong blue. Pwede rin parehong ino yan, parehong dan fallow, parehong opaline. Homozygote din yung tawag nun. Split, heterozygote. Di ba? Yun. Ayun, sana po nalinaw na natin. Para medyo mawala ng konti yung kalituhan. Ngayon, baka po may kulang pa rin dun sa mga nabanggit ko na may insight pa kayo para mas lalong maintindihan ang homozygote at saka heterozygote. So yun, malinaw po Pwede nating i-apply kahit saan. So yung kumbaga, hindi lang po aqua. Siguro dahil nga lang sa kagustuhan nila, mas mahaba pa palang paliwanag doon. Puputulin lang natin baka information overload kung bakit sa aqua pumapasok madalas sabihin yung homo or homozygote. Bakit sa aqua nagagamit? May kinalaman po dyan yung konsepto ng mga allele genes at kung paano sila nag-interact. Doon natin isa pang vlog pahabain. Pero ngayon, nilinaw natin, hindi lang po sa aqua ginagamit ang terminong homozygote at heterozygote. Alina po! Salamat mga kaibon!